Akala ko pag nabasa ko yung phone niya, matatahimik ako. Pero dun pala magsisimula yung hindi ko na kayang i-ignore. Hi, tawagin niyo na lang akong Mika. 28 F? Hindi ko tunay na pangalan. Pasensya na kung medyo magulo ako magkwento. Kasi hindi ako sanay mag-share ng ganito. Silent reader lang ako dito sa page nyo, pero parang hindi ko na kaya itago to. Parang sasabog na dibdib ko kakaisip, kaya itatype ko na lang lahat. Kahit hindi ko alam kung may sense ba o magulo. Bahala na basta mailabas ko lang. May boyfriend ako si Paulo. 29 na M. 5 years na kami. At almost 2 years na kaming live-in dito sa maliit naming apartment sa Mandaluyong. Yung tipong isang kwarto lang, may maliit na sala, tapos kusina na halos. Kasya lang 2 tao, hindi siya bongga. Pero nasanay na ako. Naging comfort zone ko na siya. Kasi kasama ko siya. Akala ko sapat na yon. Akala ko siya na talaga. Hanggang sa isang gabi na hindi ko makalimutan. Kahit anong pilit ko, galing ako work noon. Sobrang pagod. Yung tipong basa yung likod ko sa pawis. Kasi siksikan sa MRT. Pagdating ko sa bahay nakita ko siya nakahiga sa sofa. Naka-shorts lang, hawak phone niya. Tumingin siya sa akin, tapos ngumiti. Kumain ka na. Parang normal lang lahat. Parang wala namang mali. Kumain kami sabay. Nagkwentuhan konti about sa trabaho. Wala talagang kakaiba. As in wala. Tapos pumasok na kami sa kwarto. Siya nahiga agad. At ilang minuto lang tulog na. Ako hindi agad makatulog. Kasi ang init kahit naka-on yung electric fan. Tapos tahimik pa. Yung tipong maririnig mo yung tunog ng fan. Tapos sarili mong hinga. Kaya nag-phone lang ako. Scroll. Wala lang para makatulog. Hanggang sa napansin ko yung phone niya na iwan sa tabi ko. Hindi ko ugali pakialaman yon. Ever since hindi kami nagche-checkan ng phone, may trust kami, yun yung akala ko. Pero ewan ko, may kakaiba nung gabing yon? Parang may nagtutulak sa akin na buksan. Ilang minuto akong nakatitig lang doon, iniisip ko kung kukunin ko ba o hindi. Hanggang sa hinawakan ko, hanggang sa inunlock ko. Hindi ko rin alam kung anong hinahanap ko, kasi wala naman talaga. Pero napunta ako sa Messenger. Tapos dun ko nakita yung isang chat na naka-archive. Babae yung pangalan. Hindi ko kilala. Dun na ako kinabahan. Pero binuksan ko pa rin. Sa una normal lang. Kamustahan, work, random na usapan. Parang walang mali. Pero habang nag-scroll ako pababa, nag-iba yung tono. Miss na kita. Sana nandito ka. Hindi ko makalimutan yung last time doon na parang may kumalabog sa dibdib ko, parang biglang nanlamig buong katawan ko. Kahit mainit yung kwarto, hindi pa rin ako tumigil. Mas lalo pa akong nag-scroll. Tapos may nakita akong picture, hindi bastos pero sobrang intimate. Yung tipong hindi mo sesend kung wala kayong something. Doon ako tuluyang nawalan ng lakas. Napatingin ako sa tabi ko. Tulog siya, mahimbing. Parang walang kasalanan. Parang hindi siya yung taong kausap ko sa chat na yon. Parang hindi siya yung taong nag-miss na kita sa iba. Hindi ako umiyak agad. Parang na-freeze lang ako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala lang. Hanggang sa dahan-dahan kong ibinalik yung phone niya sa tabi niya. Humiga ulit ako. Nakatingin sa kisame. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa utak ko yung mga nabasa ko. Last time, miss na kita. Hindi ko makalimutan. Hindi ko alam kung kailan nangyari yon. Habang magkasama kami? Habang akala ko okay kami? Hindi ko alam. Kinabukasan parang walang nangyari. Gumising siya, nagkape, nagbihis. Bago umalis sinalikan niya ako sa noo. Ngumiti pa siya. At ako. Ngumiti din ako. Parang walang nangyari. Parang hindi ako yung taong nakabasa ng lahat kagabi. Ilang araw na akong ganito. Normal sa harap niya. Pero sa loob ko parang may lamat na hindi ko maipaliwanag. Pinapanood ko siya minsan, habang kumakain, habang nagse-cellphone, habang natutulog. Iniisip ko kung kilala ko pa ba siya. Iniisip ko kung saan ako nagkulang, kung may mali ba akong ginawa. Pero wala akong maalala na moment na nag-away kami ng matindi. Wala. Maayos kami. Kaya mas masakit. Kasi hindi ko alam kung saan ako hahawak. Gusto ko siyang kausapin.
Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong isigaw lahat. Pero tuwing maiisip ko yung sagot na pwede kong marinig, natatakot ako. Kasi once marinig ko yun, wala na. Hindi na mababalik yung dati. Kagabi habang natutulog siya, tiningnan ko ulit siya. Ang tahimik niya, ang kalmado, parang walang bigat. Doon ko na-realize na hindi na ako galit. Hindi na rin ako umiiyak. Parang napagod na lang ako. At siguro yun yung pinakamasakit, yung hindi ka nagalit. Kasi tanggap mo na, hindi ko pa siya kinakausap hanggang na ngayon. Pero isang bagay yung sigurado ako, hindi na ako yung babaeng nagmamahal sa kanya, tulad ng dati. At siguro kahit hindi ko pa sinasabi, doon na nagsimula yung pagtatapos namin.